Hello, kamusta tayo lahat? I praise the Almighty Father, my Yahweh, my Creator, the Almighty God, for His great love, for faithfulness, for His mercy, for He is full of grace, and for sending Jesus to us to claim our inheritance. And I thank my Jesus, my Savior, my Redeemer, my Teacher, for giving His life to save us, to cleanse us from our iniquities, to release us, to break the shackles of bondage of sin and shame. And I thank the Holy Spirit for always comforting us, giving us love, joy, and peace. And someday we will be like Jesus Christ. And we will inherit the kingdom of God and reign with Jesus in His kingdom that will never end. And so, if we are believers of Jesus Christ, we will be saved. Believers of Jesus Christ. Pag sinabing believers, everything na sinasabi ni Jesus Christ, we will believe. Lahat. Wala tayong dapat pipiliin sa mga tinuturo ni Jesus Christ, sa mga nakalagay sa Old Testament at sa New Testament. New covenant, new treaty, new contract. So kung naniniwala tayo kay Jesus Christ, if we have faith in Him, we also have faith in our Father and in the Holy Spirit. At kung naniniwala tayo kay Jesus Christ sa mga sinasabi niya, na take up our cross and follow Him, surrender everything, yun ang cost to be followers of Jesus Christ. Nakita na natin yung treasure, yung pearl of great price, the hidden treasure, si Almighty Father. Turo sa atin ni Jesus Christ, ang ating Savior. Lahat yun susundin natin. Above all, mamahalin natin si Almighty Father. Dahil pagmahal natin si Almighty Father, naniniwala tayo sa Kanya. Yung pagmamahal natin, heart, body, and soul, and spirit, and mind, and everything, magiging kagaya tayo ni Jesus Christ. Nandito tayo sa mundo, hindi para magpasarap sa buhay. Nandito tayo sa mundo, hindi para maging famous. Hindi para maging mayaman sa mundo na to. Hindi para maging powerful. Dahil ang powerful, si Almighty Father. Ang treasure, si Almighty Father.
At ang itataas nating pangalan, si Almighty Father. And if we exalt the name of our Father, Yahweh, we are also exalting the name of Jesus Christ. Tinaas ni Almighty Father ang name ni Jesus Christ above all names, He gave Jesus Christ power, dominion, and authority in heaven and on earth. And so, Jesus Christ is also God, like the Almighty Father. Nagpapatawad siya ng kasalanan ng mga tao. At si Jesus Christ din, ang nagbabaptize sa atin sa Holy Spirit. He sent the Holy Spirit to us. At kung nasa sa puso natin si Jesus Christ, maganda ang tingin sa atin ng tatay natin. At hindi lang dapat doon nagtatapos. Dapat ang pagiging isang followers of Jesus Christ ay continuous process yon up to the time na tatawagan na niya tayo para umuwi na sa ating real home. Para mapunta na tayo sa Sabbath day. Ano ang Sabbath day? Pinapakita ni Almighty Father na ang buhay may start. First day, second day, third day. At meron ding rest day. Ano ang rest day? Yun ay ang pag-uwi natin sa tatay natin. Yun na ang ating rest day. So kahit ibahin ng mga tao, kung ano man ang araw ng rest day, Sabado man o Linggo man, ibahin ng mga tao, hindi nila naiintindihan. Ang rest day, yung pag-uwi natin sa tatay natin. So habang hindi pa tayo nasa rest day, nagtatrabaho tayo. Anong trabaho ang ginagawa natin? Storing up riches in heaven. Yun ang trabaho na dapat nating gawin. Kaya nga sabi ni Almighty Father, yung sa 10 Commandments, no? Remember to keep holy the Lord's Day. Isipin natin lagi, yung pag-uwi natin sa tatay natin, dapat holy tayo, maayos tayong tao. Yun ang ibig sabihin. Remember to keep holy the Lord's Day. Remember the Sabbath day, to keep it holy. Remember the rest day. So itong rest day na to, it's not literally, sa iba, ang rest day ay Sabado or Sabbath day. Yung ibang religion, iniba, ginawang Sunday. Hindi yon ang rest day. Ang rest day, isipin natin na yung rest day natin, pag uwi natin sa tatay natin, dapat maayos tayo. Kaya all throughout, from the first day up to the 6th day, nagtatrabaho tayo. Trabaho, storing up riches in heaven. Pleasing our Father. Following the teachings of Jesus Christ. So, naintindihan natin, ano? Lately ko lang din naintindihan. Pare-pareho tayo. At nagpapasalamat ako kay Almighty Father, kay Jesus Christ, at sa Holy Spirit. So last time we read
1 Samuel chapter nung nagalit si Saul, no? 1 Samuel chapter 19. Dito lang nag-start si Saul. Nakikita niya, yung insecurity niya lumalabas na. At si Saul, king na siya. Pero, he was more afraid of David. Nakalagay yon sa 1 Samuel chapter 18. Kaya niya gustong patayin si David. Kaya siya gigil ka David. It's because he was more afraid of David. So, kung tayo, may mga tao na galit sa atin, gigil na gigil sa atin kahit wala tayong ginagawa. Yung mga tao na yun, takot sa atin. Threatened sila. Na-insecure sila. Kaya, kung may mga ganong tao, dapat tayo maawa sa kanila. Gaya ng ginawa ni David. Respeto pa rin ang binibigay niya kay King Saul. At si Almighty Father, hindi niya hinayaan na si David ay maging mag-isa. Binigyan niya ng best friend si David. Yun ay si Jonathan. At si David, ginagawa niya lagi ang kanyang duty. Kahit nagalit sa kanya ang king, si Saul, ginagawa pa rin niya na ipagtanggol ang kingdom na ipinamahala ni Almighty Father kay King Saul. Ginagawa pa rin ni David. At dito nababasa natin na si Saul ay merong panic, anxiety, depression, mental issue. Ngayon maraming tawag, no? Mental issue, bipolar. Sa psychiatry, ganun, di ba? Or sa psychology. Maraming mga katawagan sa mga tao na may gumagawa ng kakaiba or ng mga bagay na wickedness. Merong narcissism, tawag nila, may psychopath, merong sociopath, merong antisocial, disorder, maraming mga disorder, mental disorder. Pero, if we sum up all those mental disorders, isa lang ang kapupuntahan nun. Demonic possession. Dahil hindi makakagawa ang isang tao ng wickedness kung walang demon sa kanya. Paano tayo ma-release from demonic possession? Trust the Almighty Father. Si Jesus Christ, marami siyang mga pinagaling sa New Covenant, no, or sa New Testament na mga demon-possessed people. Tormented ang mga tao na yon dahil meron silang mga pangarap sa buhay or may insecurity sila, may pangarap sila sa buhay, anxious sila sa future. Yung past nila, hindi nila malimutan, hindi nila matanggap sa sarili nila, nakagawa sila ng wickedness or whatever. Pero may heal tayo from all those things because of Jesus Christ. And also, yung mga yung mga addiction, drug addiction, yung may mga, tsaka yung mga alcoholics, at iba pang mga gamot na mga recreational drugs. They use those things to make themselves feel good dahil nga merong kulang sa buhay nila. But if we have
Jesus Christ in our lives, we have the Holy Spirit and the Almighty Father, we will be at peace. So dito, gigil-gigil si Saul na mapatay si David. Ito namang si Michal or si Michael na asawa ni David, meron siyang teraphim or wooden image na kanyang sinasamba. Fertility image to. Na up to now, meron pa rin mga fertility image ang mga tao. Sa tingin ninyo, bakit merong isang babae na may hawak-hawak na bata, sinasamba ninyo? Bakit? Bakit may hawak na bata? Nagsisimbolize yun ng fertility dahil may hawak siyang bata. Yung babae na yun, yun ay si Ishtar, Easter, Ashtaroth. Hindi naiintindihan ng mga tao up to now. Itinago ng devil sa mga tao ang katotohanan. Ginamit ang mga taong wicked, nagpagamit sa devil para maitago ang katotohanan, ang truth. Bakit inilalabasan ni Almighty Father ngayon? Ang lahat ng bagay, inireveal niya sa atin lahat. Nung bumalik si Jesus Christ sa heaven, nag-aantay na ng pagbabalik ang mga disciples ni Jesus Christ. No? Nung umakyat na sa heaven si Jesus Christ, nag-aantay na yung mga disciples, sila, pati mga apostles, si Peter, inaantay na nila. So, pag-akyat ni Jesus sa heaven, nag-start na doon yung pag-aantay ng second coming of Jesus Christ. So, we are at the last days. In every era or in every year or kung every centennial, may mga ginagamit si Almighty Father ng mga tao, revealing Himself, revealing the truth about God, about Jesus Christ, about the Holy Spirit. Nasaan na yung mga tao na yon? Inuwi na ulit ni Almighty Father. So, paulit-ulit na nangyayari ito. Iba-iba ang mga tao, iba-ibang mga mukha, iba-ibang mga pangalan. Hanggat hindi pa dumarating si Jesus Christ, gagawin ni Almighty Father to save His people. At dito makita natin na si Saul, nag-prophesy siya. So, 3 beses na mention na nag-prophesy si Saul. So, isip nyo, bakit nagpa-prophesy si Saul samantalang wicked naman siya? Gusto niyang patayin si David. Dito sa 2 Corinthians chapter 13, no? Mayroong gift of prophecy si Saul. Hindi niya naingatan yung gift of prophecy na yon.
Dito sa 1 Corinthians chapter 13, verses 1 up to 3. Though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. So ano yung greatest gift na meron tayo? Ang pagmamahal. Mahalin natin si Almighty Father. Mamahalin natin ang tao. Pag mahal natin si Almighty Father, sunod-sunod na yan, mahalan natin lahat. So kaya may wickedness sa mundo na to kasi hindi natin mahal si Almighty Father. Ang mahal natin, sarili natin. Selfish tayo. Kaya ang mundo ay magulo dahil selfish tayo. Ang command ni Jesus Christ, unang-una ay mahalin si Almighty Father. Minamahal ba natin si Almighty Father? Kasi kung minamahal natin si Almighty Father, hindi tayo selfish. Hindi tayo greedy. Hindi tayo puro sarili na lang natin ang inisip natin. Pero kaya magulo ang mundo dahil greedy tayo, selfish tayo. Hindi natin mahal si Almighty Father. Dahil kung mahal natin si Almighty Father, siya ang priority natin. Susundin natin lahat ng kanyang pinag-uutos. Hindi tayo dapat sumamba sa mga idols, sa mga graven image. Hindi tayo dapat tumatawag ng mga taong namatay na. Necromancy yun. Kahit pa sabihin niyo hindi, Christian naman yun eh. Kahit na sabihin niyo na Christian yun or follower ni Jesus Christ yun, gaya ni Peter, patay na si Peter, tinatawag niyo pa, that's necromancy. Tinitirikan niyo pa ng kandila si Peter. Pati si Paul. Lahat na ng mga santo, tinitirikan niyo ng kandila. Hindi sila dapat ang bigyan ng parangal. Hindi sila dapat ang i-celebrate. Ang i-celebrate natin si Almighty Father. Worship God in spirit and in truth. Kaya marami ng mga tao ang nasa impyerno dahil hindi nila mahal si Almighty Father. Ang sabi dito sa 1 Samuel chapter 2, sabi ni Almighty Father, "Far be it from me, for those who honor me, I will honor. And those who despise me shall be lightly esteemed." Naintindihan niya, no? Kung sino ang may respeto kay Almighty Father, nagmamahal sa Kanya, mamahalin din ni Almighty Father. Pero kung yung mga nagagalit sa Kanya, yung mga hindi sumusunod sa Kanya, they shall be lightly esteemed. Naintindihan naman natin ibig sabihin ng lightly esteemed, di ba? Hindi sila irerespeto, hindi sila ire-recognize, hindi sila i-cherish, hindi sila bibigyan ng pagpapahalaga dahil hindi binibigyan ng pagpapahalaga si Almighty Father. Binibigyan ng pagpapahalaga sino? Si Mary. Siya ang nag-anak kay Jesus Christ. Body niya ang ginamit. At yun ang kanyang role. Yun ang role ni Mary. After that, tapos na ang kanyang role. We should never worship Mary. Dahil si Mary, kailangan din niya ng Savior. Nabasa natin, di ba? My Savior, sabi ni Mary. So, hindi God si Mary.
Hindi siya Queen of Heaven. Walang Queen of Heaven. So, dito na tayo sa 1 Samuel chapter 20. Then David fled from Naioth in Ramah and went and said to Jonathan, "What have I done? What is my iniquity? And what is my sin before your father, that he seeks my life?" Ano bang naging kasalanan ko? Sabi ni David kay Jonathan, kanyang best friend. Si Jonathan na anak ni King Saul. Dahil pati siya, nagtataka rin siya. Bakit? Anong kasalanan ko? Sabi ni David. So, galing na siya kay Samuel, di ba? So, dito humingi ng advice si David kay Samuel. Dahil si Samuel ang inutusan ni Almighty Father to anoint King Saul. At inanoint din ni Samuel si David. Kaya from Naioth in Ramah, sa bahay ni Samuel, nagkita sila ni Jonathan. Ano ang nagawa ko? Merong mga tao na naiirita sa atin, nagagalit sa atin. Hindi ko alam kung meron sa akin, na against sa atin, na hindi naman natin alam kung bakit. Kung ano ang nagawa natin sa kanila. Bakit may ganong mga nangyari? Because the Holy Spirit in us irritates what is inside them. Pag naiirita sila sa isang tao, merong problema yung tao na yun. Anong problema niya? Meron siyang bad spirit sa puso niya. Kaya siya naiirita sa tao na wala namang ginagawa sa kanya. So, ganun. Si Saul, merong siyang bad spirit. Kaya naiirita siya kay David. Nanggigigil siya kay David. Naiingit siya. Lahat na. Samantalang king naman si Saul. Si David, tao niya. It doesn't make any sense. Magkaiba sila ng edad. Para na niyang anak si David. Pero sobra ang inggit niya. Verse 2. So Jonathan said to him, "By no means you shall not die. Indeed, my father will do nothing, either great or small, without first telling me." Yung tatay ko, walang gagawing na malaki o maliit hanggat hindi mo na niya sinasabi sa akin. Hindi ka mamamatay. Sabi ni Jonathan. "And why should my father hide this thing from me? It is not so." At hindi tatago sa akin ng tatay ko yun, napapatayin ka. So itong si Jonathan, dahil mahal niya yung kanyang tatay na si Saul, in denial siya. In denial siya na yung tatay niya gustong patayin. Si David, although meron ng mga proof, may mga tao na gusto mabuhay sa kasinungalingan. Hindi sila nagsisinungaling sa kapwa-tao, na sila ay nagsisinungaling sa sarili nila. Verse 3, Then David took an oath again and said, "Your father certainly knows that I have found favor in your sight, or in your eyes." Yung tatay mo, alam na kumakampi ka sa akin. And he has said, "Do not let Jonathan know this, lest he be grieved." At sinabi ng tatay mo na huwag ipaalam sa'yo dahil malulungkot ka. "But truly as the Lord lives, and as your soul lives, there is but a step between me and death." Sabi ni David, talagang papatayin ako ng tatay mo. Isang step lang between me and death. Dahil yung tatay mo, gigil siya sa akin. Gusto niya akong patayin.
Verse 4, so Jonathan said to David, whatever you yourself desire, I will do it for you. Kung ano man ang mapagdesisyonan mo, kung anong gusto mo, gagawin ko para sa'yo. So itong si Jonathan, kahit na anak siya ni Saul, si Almighty Father, he was working in the heart of Jonathan to help David escape the wickedness of Saul. Verse 5, and David said to Jonathan, indeed tomorrow is the new moon. Pag sinasabing new moon, bagong buwan. Kasi moon, month, no? Halata naman, di ba? Halata naman. Moon, month, M-O-N, no? Doon galing yung word na month. New moon, so bagong buwan. And indeed tomorrow is the new month, and I should not fail to sit with the king to eat. So every month, tuwing magbabagong buwan or new moon, kumakain sila ng sabay-sabay. Nakagawian na nila yon, parang tradition na nila. Indeed tomorrow is the new moon, and I should not fail to sit with the king to eat. But let me go, that I may hide in the field until the third day at evening. Pero, sabi ni David, hindi ako kakain. Magtatago ako sa field. Ano bang field? Sa grain field, no? Or sa corn field. Kasi matataas yung mga dahon sa field, di ba? May mga tanim doon. Pwede siyang magtago doon. Malawak yon. Until the third day at evening. So, 3 days and 3 nights, nagtatago si David sa field. Yun ang gagawin niya. Verse 6, if your father misses me at all, then say, David earnestly asked permission of me that he might run over to Bethlehem, his city, for there is a yearly sacrifice there for all the family. Pag hinanap ako ng tatay mo, ang sasabihin mo ganito. Sabi mo sa tatay mo, ha? David earnestly asked permission. Humingi ako ng permiso sa iyo na pupunta ako sa Bethlehem, sa aking city, dahil meron kaming yearly sacrifice. Buong pamilya namin, meron kaming yearly sacrifice sa Bethlehem. Yun ang sasabihin mo kay King Saul pag hinanap niya ako. Ngayon, verse 7, if he says thus, it is well, your servant will be safe. But if he is very angry, be sure that evil is determined by him. Ganito yan, sabi ni David. Pag ang sagot ng tatay mo ay, it is well, okay lang yon. Ibig sabihin, safe ako, your servant will be safe. Pero kung galit sa akin ng tatay mo, ano ang isasagot niya? Be sure that evil is determined by him. Na dapat ma-reprimand siya kung galit ang king sa kanya. So sa pamamagitan ng answer ni King Saul, madidistinguish or madedetermine kung galit si Saul kay David. Sabi ni David kay Jonathan. Verse 8, therefore you shall deal kindly with your servant, for you have brought your servant into a covenant of the Lord with you. Nagkaroon tayo ng promise, a treaty, a contract. May covenant tayo na tayo mag-best friend tayo. Wala tayong competition. Magkakampi tayo. Dahil si Almighty Father ang nangunguna sa ating friendship. Kita ni Almighty Father yung friendship natin. Nevertheless, if there is iniquity in me, kill me yourself. Pero kung sa tingin mo may kasalanan ako, patayin mo na lang ako. For why should you bring me to your father? Patayin mo na lang ako kung may kasalanan ako. Kung sa tingin mo may kasalanan ako, sinaktan ba kita? Patayin mo na lang ako. Bakit dadalhin mo pa ako sa tatay mo? Sabi ni David. Verse 9, but Jonathan said, far be it from you. Hindi ko gagawin yon. For if I knew certainly that evil was determined by my father to come upon you, then would I not tell you? Kung alam ko na gusto ng tatay ko na ikaw ay saktan, bakit hindi ko sasabihin sa'yo? Sabi ni Jonathan. Verse 10, then David said to Jonathan, who will tell me? Or what if your father answers you
roughly. So, decision making, no? Sabi ni David kay Jonathan, who will tell me, paano ko malalaman? Kung yung, yung sagot ng tatay mo, paano ko malalaman yun? Kung galit ba siya sa akin? Kung papatayin ba niya ako? Kung ano bang actions niya? Hindi ko malalaman kasi nagtatago ako sa field. Paano ko malalaman? Verse 11, and Jonathan said to David, come, let us go out into the field. Lika, magpunta tayo dun sa field. So both of them went out into the field, no? So ang mga nakatanim dito, mga grains like wheat, corn, or rice. Meron bang rice doon sa Israel? So usually wheat, no? Tsaka corn. Or barley, no? Verse 12. Then Jonathan said to David, the Lord God of Israel is witness, when I have sounded out my father sometime tomorrow, or the third day, and indeed there is good toward David, and I do not send to you and tell you, may the Lord do so and much more to Jonathan, but if it pleases my father to do you evil, then I will report to you and send you away, that you may go in safety. You may go in safety. And the Lord be with you as he has been with my father. So, bibigyan ng warning si David. Doon tayo sa field. Ngayon, promise ko kay Almighty Father, the Lord God is our witness. Bibigyan kita ng heads up kung ano mangyayari bukas o kaya sa ikatlong araw. At sasabihin ko sa iyo kung merong magandang mga mangyayari kay David. And I do not send to tell you, and I do not send to you and tell you, at kung hindi ko naman sabihin sa iyo kung anong mga mangyayari, may the Lord do so and so much more to Jonathan, na ako ay maparusahan pag hindi ako nagbigay ng warning sa iyo. But if it pleases my father to do you evil, then I will report it to you. Pero i-report ko naman sa iyo kung gusto ng tatay ko na ikaw ay saktan. And send you away. Papaalisin kita, papatakasin kita. That you may go in safety. Para maging safe ka, hindi ka masaktan. Bibigyan kita ng warning. At pag hindi kita binigyan ng warning, may the Lord do so and much more to do Jonathan, na maparusahan ako ni Almighty Father kung hindi kita bibigyan ng warning. Promise ko sa'yo yan. Yun ang ibig sabihin yan. Ganon. And the Lord be with you as he has been with my father. Sabi ni Jonathan. Verse 14. And you shall not only show me the kindness of the Lord while I still live, that I may not die, but you shall not cut off your kindness from my house forever. No, not when the Lord has cut off every one of the enemies of David from the face of the earth. No? So merong treaty or contract, promise si Jonathan at saka si David na ikaw ay magiging mabuti sa akin. You shall not only show me kindness of the Lord while I still live, that I may not die, para hindi ako mamatay. Kind ka sa akin. But you shall not cut off your kindness from my house forever. Maging mabait ka sa house ko forever. Kahit sa kay Michael or sa mga kalahi ni Saul or kalahi ni Jonathan, nagpromise, no, not when the Lord has cut off every one of the enemies of David from the face of the earth. Hindi papabayaan ni David ang lahi ni Jonathan dahil nga best friend sila. Nag-iingatan sila, ingatan mo ako, ingatan kita, ganon. Si Almighty Father ang ating witness. Verse 16, so Jonathan made a covenant with the house of David, saying, let the Lord require it at the hand of David's enemies. Verse 17, now Jonathan again caused David to vow, because he loved him. For he loved him as he loved his own soul. Best friend. Forever. BFF sila.
Kaya mag-promise ka, no? Ganun ang usapan na, promise mo sa akin, hindi mo kami sasaktan. Kayo din, hindi ka nasasaktan. Kahit magalit na yung tatay ko, huwag mong saktan yung tatay ko, matanda na yon. Kaya, si David, kung mababasa nyo all throughout, no? Dito sa 1 Samuel, respected pa rin niya si Saul. Promise niya kay Jonathan, and at the same time, dahil ang tingin ni David kay Saul, still anointed by the Almighty Father as King of Israel. Verse 18. Then Jonathan said to David, tomorrow is the new moon and you will be missed because your seat will be empty. Bukas, bagong buwan na. Magpapalit na ng month. Mamimiss ka namin kasi makikita namin na yung upuan mo walang nakaupo. And when you have stayed 3 days, go down quickly and come to the place where you hid on the day of the deed and remain by the stone Ezel. So may palatandaan sila doon sa stone Ezel, doon ka magstay. After 3 days, no? Nagstay ka na ng 3 days, bababa kang mabilis. At kung saan ka nagtago, doon ka mag-remain naman ngayon sa stone by the stone Ezel. Sabi ni Jonathan. So Ezel means departure or a witness. Stone of Ezel or stone Ezel, witness stone, palatandaan natin, ibig sabihin doon sa stone na yon. Then I will shoot 3 arrows to the side, sabi ni Jonathan, as though I shot at a target. Magkukunya-kunyarian lang na mag arrow, no? Bow and arrow. Kunya-kunyarian, 3 arrows to the side. Titira ako ng 3 arrows to the side. As though I shot at a target. Kunyari, mayroon akong gustong tirahin. Or meron akong target na gustong may target. I mean, another word for target. Object, mark, na? Kunyari, meron akong game na gustong patayin or hulihin. And there I will send a lad saying, go find the arrows. At meron akong kasamang bata, assistant. Sasabihin ko sa assistant ko, hanapin mo yung arrow. If I expressly say to the lad, look, the arrows are on this side of you, get them and come. Ngayon, ang sasabihin ko dun sa bata na kasama ko, or sa assistant na kasama ko, ayun yung arrow, no? It's on this side, kunin mo at bumalik ka dito. Then, as the Lord lives, there is safety for you and no harm. So, yun ang word na palatandaan natin. Pag sinabi ko, nadinig mo, na andito yung arrow nandito sa side na to, kunin mo at bubunta ka dito, bumalik ka dito. Get them and come. Kunin mo, bumalik ka dito. Ibig sabihin nun, safe ka. Hindi ka masasaktan. Sabi ni Jonathan, yun ang ating code na word. Verse 22. But if I say thus to the young man, look, the arrows are beyond you. Ayun yung mga arrows nasa lagpas mo. Go your way. Pag yun ang sinabi ko, the arrows are beyond you. Go your way. Umalis ka na. For the Lord has sent you away. Ibig sabihin nun, pinapaalis ka ni Almighty Father. Dahil hindi ka safe. So tandaan mo ha, pag sinabi kong get them and come, bumalik ka. Ibig sabihin safe ka. Pero pag sinabi ko na the arrows are beyond you or lagpas sa'yo or
hindi maabutan, lagpas sa'yo yung araw, ibig sabihin, umalis ka na, hindi ka safe. Verse 23, and as for the matter which you and I have spoken of, indeed, the Lord be between you and me forever. Best friend forever sila ni Jonathan tsaka si David. Parang magkapatid sila. Hindi nabanggit dito na si Jonathan ay close sa kanyang mga brothers. Nabanggit, close siya kay David, and the Almighty Father purposed it to happen. Para hindi malungkot si David, meron siyang best friend. Merong sumusuporta sa kanya. Kasi nakikita naman natin, di ba? Si David, siya yung pinakabunso. 8 silang magkakapatid. Pero, dahil siya yung pinakabunso, hindi rin siya close sa kanyang mga kapatid. So, nakakita siya ng brother kay Jonathan. At si Jonathan nakakita ng brother kay David. So, parang isa sila ng pinanggalingan. Magkapatid. Dahil nakita naman natin, di ba, iba ang trato kay David ng kanyang mga kapatid. Di ba, nung nasa battlefield, yung panganay nila, ba't nandito ka na naman, nakikipag-usyosa ka naman, umuwi ka na lang. Di ba, ganun sabi sa kanya ng kanyang, ng eldest brother niya. So, para hindi siya maging mag-isa, no? Kailangan niya ng kaibigan. At nakakuha siya ng kaibigan. Binigyan siya ni Almighty Father ng kaibigan. Si Jonathan, at the same time, ginawa ni Almighty Father yon to protect David. Verse 25, now the king sat. Verse 24. Then David hid in the field. And when the new moon had come, the king sat down to eat the feast. So, nagtago na sa field si David. Tapos, dumating na yung araw. Nagpalit na ng buwan or new moon na. So, magkakaroon na ng feast. So, kakain sila. Nandun lahat ng mga soldiers, may mga katungkulan, ano? Pati mga sabay-sabay silang kakain. Verse 25, now the king sat on his seat, as at other times, on a seat by the wall. So, nasa by the wall yung seat ni King Saul. And Jonathan arose, and Abner sat by Saul's side. Si Abner ay tiyuhin ni Saul. Si Abner ay assistant, no? Or commander ni Saul. But David's place was empty. Walang nakaupo sa seat ni David. Verse 26. Nevertheless, Saul did not say anything that day, for he thought, something has happened to him. He is unclean. Surely he is unclean. Sabi ni Saul sa sarili niya. At sinasabi niya rin sa ibang mga tao. Dahil bakit masasabi dito kung hindi niya sinasabi sa ibang mga tao? No? Something has happened to him. He is unclean. Surely he is unclean. Ibig sabihin nun, disgusted. No? Dumi siguro siya. Kaya wala siya ngayon. Kung ano na siguro ginawa niya, magdumi siya. Sure yan. So disgusted si Saul kay David. Kahit wala naman siyang proof. No? Ganun siya. Yung heart niya, evil. Dahil siya mismo ay unclean. Kaya sinabi niya na unclean si David. Kasi siya mismo, unclean siya. Pinoproject niya yung kanyang pagkatao kay David. May gano'n na klase ng tao na paggalit ka sa isang tao, imbis na kahit hindi mo kilala yung tao, walang ginagawang masama sa'yo, iisipan mo ng masama. Bakit mo pinag-iisipan ng masama ang isang tao? Dahil ikaw mismo, masama ka. Kaya pinag-iisipan mo ng masama ang isang tao. Example, isipin mo, ay alam mo yung babae na yun, nanlalalaki yun eh.
Kaya mo pinag-isipan na nanlalalaki yung babae na yun kasi ikaw mismo yung nanlalalaki. Kaya pinag-iisipan mo ng ay magnanakaw yun, nagnanakaw siguro yun. Abusado yun eh. Kaya kahit wala kang proof, dahil kaya mo siya pinag-iisipan ng gano'n, dahil ikaw mismo ay nagnanakaw. Ha? Projection yan, pinoproject mo yung sarili mong pagkatao sa iba. Demonic possession. Verse 27. And it happened the next day, the second day of the month, that David's place was empty. So, wala na namang laman yung upuan ni David. Wala na naman siya. Pangalawang araw na kinabukasan. The next day, no? And Saul said to Jonathan, his son, why has the son of Jesse not come to eat? So, nagtanong na ngayon, na-curious na si Saul sa predicament ni David kung bakit walang tao sa upuan ni David. At bakit wala si David? Ang sabi ni Saul kay Jonathan sa kanyang anak, asa na yung anak ni Jesse? Bakit wala dito? Kahapon tsaka ngayon, bakit wala? Instead of calling David, dahil yun ang pangalan niya, ang sabi niya, bakit wala dito yung anak ni Jesse? Ba't hindi niya mabanggit yung pangalan ni David? Na? Kasi nga, disgusted siya, gigil siya. Bakit wala rito yung yung kapitbahay natin chismosa, mga ganon. Kasi galit nga siya. Either yesterday or today. Or iba naman bakit wala rito yung yung mataba nating kasama rito sa bahay, yung tamad. Bakit wala yung tamad dito? Kasi nga galit, kaya hindi niya mabanggit yung pangalan. Kahit pangalan hindi mabanggit sa sobrang inis, sa sobrang hatred. Pero kung hindi ka galit sa tao, mababanggit mo yung pangalan ng tao. Kung hindi ka galit sa tao, mababanggit mo. Na-experience na ba yun? Na dati galit ka sa tao, pero dahil hindi ka na galit sa tao, nababanggit mo na yung pangalan. Naka-experience na ako noon. Tinuturuan din ako ni Almighty Father. Lahat tayo tinuturuan ni Almighty Father. At kaya nababanggit na natin yung mga bagay or pangalan ng mga tao na dating naiinis tayo. Dahil pinapagaling tayo ni Jesus. Hinihil niya yung heart natin. Verse 28. So Jonathan has answered Saul, David earnestly asked permission of me to go to Bethlehem. Nagpaalam kasi si David sa akin. Pupunta siya ng Bethlehem. Verse 29. And he said, please let me go. Sabi ni David, please, punta naman ako sa family ko sa Bethlehem. Please let me go, for our family has a sacrifice in the city. Merong sacrifice kasi sa city, sa Bethlehem. And my brother has commanded me to be there. And now, if I have found favor in your eyes, please let me get away and see my brothers. Therefore, he has not come to the king's stable. Kaya wala siya dito sa ating kainan, dito sa table mo. Kasi, nagpaalam siya sa akin, meron silang celebration sa Bethlehem sa family niya. Kaya nagpaalam siya sa akin. At para makita niya yung kanyang mga kapatid. Verse 30. Then Saul's anger was aroused against Jonathan. Bigla nagalit si Saul kay Jonathan. And he said to him, you son of a perverse, rebellious woman. Galit na si Saul. Idinamay pa niya yung nanay ni Jonathan. You son of a perverse, rebellious woman. Parang minura niya, no? Anak ka ng perverse and rebellious woman. Pag sinasabing rebellious woman, it's like harlotry, di ba? At perversion. So, hindi inilagay na minura, pero ito ay mura nung cursed words nung time na yon. Nung time ni Saul. Do I not know
that you have chosen the son of Jesse to your own shame, and to the shame of your mother's nakedness. So, hindi na naman niya nabanggit yung pangalan ni David. Do I not know that you have chosen the son of Jesse to your own shame? Mas pinili mo si Jesse kumpara sa akin, mas kinampihan mo yung anak ni Jesse kaysa sa akin. Mas kinampihan mo si David. Pero hindi niya binanggit yung pangalan ni David. Ang pinanggit niya ay son of Jesse. And to the shame of your mother's nakedness. Kahiya-hiya yung ginawa mo. Mas kinampihan mo pa yung anak ni Jesse kaysa sa akin. Hindi ka na nahiya sa nanay mo. To the shame of your mother's nakedness. Verse 31, for as long as the son of Jesse lives on the earth, hindi naman niya na nabanggit ulit yung pangalan ni David. Hanggang sa buhay, ang anak ni Jesse dito sa mundo, you shall not be established, nor your kingdom. Hanggang buhay si David, or yung anak ni Jesse, dito sa mundo, hindi may establish yung kingdom mo, hindi mo mamamana ang kaharian ng Israel. So, kitang-kita natin yung ugali ni Saul from being a simple Ephraimite. It's, ano ba siya? Benjamite, sorry. Simple Benjamite na insecure, low, very low ang tingin sa sarili niya. Sumobra ngayon ang kanyang pagiging arrogante. Hindi na niya gustong bitawan ang power. May mga ganun klase na tao na nanggaling sa maliliit na sa lower bracket of the society. May mga ganun klase ng tao. And then, bigla sila nagkaroon ng power, wealth, and fame. Nag-iiba ang ugali nila. Kung dati sila ay humble, very meek, nung nagkaroon sila ng power, fame, and wealth, arrogant, haughtiness ang pumalit. Nakakalungkot, di ba? Binago si Saul ng kanyang estado. Nawala yung pagmamahal niya kay Almighty Father. Nawala yung pagmamahal niya sa kapwa-tao. Ang nagdaig na sa kanya ang pagmamahal na sa power, fame, and wealth. Nakakalasing yung power, fame, and wealth. Dahil pag nawala yung power, fame, and wealth mo, parang ano ka na eh, dati ganito ko Pero ngayon, dati mayaman ako, pagmamayari ko ang lahat ng bagay. Pero in the process, malulus mo naman ang soul mo, ang kaluluwa mo. So siya, kuha niya lahat, pero malulus na naman niya ang kanyang kaluluwa. Ano ang pipiliin ninyo kung kayo? Kailan ko kayo, piliin nyo pera, no? Wickedness of the people. Kung yun ang pipiliin mo, hindi ka anak ni Almighty Father. Hindi naman pera. The Lord knows your heart. Now therefore, send and bring him to me, for he shall surely die. Sabi ni Saul, dalhin mo siya sa akin, papatayin ko talaga siya. Sure na yan. Is a son of death. Ibig sabihin, no? Papatayin ko talaga siya. Sure na. And Jonathan answered Saul his father and said to him, why should he be killed? What has he done? What has he done? Bakit siya dapat papatay? Ano ba ang ginawa niya sa'yo? Ano bang kasalanan niya? Bakit kailangan patayin mo siya? Sabi ni Jonathan sa kanyang tatay. Ano ang sagot ni Saul? Hindi binabanggit ni Saul yung pangalan ni David. Ang sinasabi niya, son of Jesse.
Verse 33, then Saul cast a spear at him to kill him. Merong malapit na spear. Alam niyo spear, no? Mahabang kahoy, sa dulo no, merong spearhead. Parang dart, pero mahaba. Gustong saktan ni Saul yung kanyang anak. Hinagisan siya ng spear to strike him, by which Jonathan knew that it was determined by his father to kill David. So doon lang na-realize ni Jonathan. Kasi nga in denial si Jonathan. Ang tatay ko mabait, bakit niya papatayin si David? Mahal ko si David, kaibigan ko si David, son-in-law niya si David. Bakit niya in denial. So dito lang talagang naintindihan ni Jonathan yung puso ng tatay niya, iba na. Verse 34, so Jonathan arose from the table in fierce anger. Galit din si Jonathan. And ate no food the second day of the month. No first day, di ba, kumain siya. Pero no second day, hindi na siya kumain. For he was grieved for David, because his father had treated him shamefully. Pinahiya rin si Jonathan ni Saul sa maraming mga tao, sa harap ng mga soldiers, sa harap ni Abner, sa harap ng mga kanyang mga kapatid. Pinahiya ni Saul si Jonathan nang dahil lang sa galit niya kay David. Lumabas yung tunay na ugali ni Saul. Lumabas yung nasa puso ni Saul. Kitang-kita ng mga tao. Kaya itong si Jonathan, napahiya siya. Verse 35, and so it was in the morning that Jonathan went out into the field at the time appointed with David, and with the little lad was with him. So, hindi na kumain si Jonathan, nagpunta na lang siya sa kwarto niya. So, dito sa verse 35, kinaumagahan. So, umaga na to. Third day na of the new month. So Jonathan nagpunta na sa field doon sa time na kung ano ang oras ng usapan nila ni David. At may dala-dala si Jonathan na isang assistant, no? Tagahawak or tagahanap ng arrow. Dahil nga kunyari meron silang ita-target na mga animals or gusto niyang hulihin. So, syempre, dala siya ng assistant dahil siya ay isang anak ng hari. Verse 36, then he said to his lad, now run, find the arrows which I shoot. Tumakbo ka, hahanapin mo yung mga arrows kung saan ko na-shoot. As the lad ran, he shot an arrow beyond him. So, habang tumatakbo yung bata na lalaki, shot ng arrow si Jonathan nang lagpas doon sa kanyang assistant. He shot an arrow beyond him. When the lad had come to the place where the arrow was, which Jonathan had shot, Jonathan cried out after the lad and said, is not the arrow beyond you? Di ba yung arrow nasa lagpas sa'yo? Malakas ang pagkakasabi ni Jonathan nun para iparinig kay David. Di ba yung usapan nila, yung arrow beyond you or come here, it's near here, no? So dalawa lang. So ang sabi ni Jonathan is not the arrow beyond you, lagpas sa iyo ang arrow. Verse 38, and Jonathan cried out after the lad, make haste, hurry, do not delay. So itong word na to, hindi naman to para sa lad, kundi para ito kay David. Make haste, hurry, do not delay. Magmadali ka, bilisan mo. Huwag kang mabagal. So Jonathan's lad gathered up the arrows and came back to his master. So kinuha ngayon ng bata yung arrows, kasi maraming mga arrows yun. Pero ang sabi ni Jonathan, yung arrow beyond you. Ngayon, bilisan mo, huwag kang mag-delay, huwag kang mabagal, bilisan mo na. So yung message na yun, nakakaintindi na nun,
nagkakaintindihan nun si Jonathan tsaka si David. Verse 39, but the lad did not know anything. Pero yung bata, wala naman siyang alam, hindi siya kasali. Hindi siya kasali sa usapan. Pero, akala niya siya yung kausap. Pero hindi naman talaga siya ang kausap. Ang kausap ay si David. So, only Jonathan and David knew of the matter. Verse 40, then Jonathan gave his weapons to his lad. Doon sa kanyang assistant, binigay niya yung kanyang mga equipment. Yung bow and arrow, or kung ano pa bang merong equipment, meron siyang dala, binigay niya sa kanyang assistant, sa bata, and said to him, go, carry them to the city. Sige, umalis ka na, mauna ka na dun sa city, dun sa bahay, mauna ka na, dali mo itong mga gamit na to. Oh, mabibigat yan, baka mahulog ha. Oh. So, umalis na yung assistant ni Jonathan. Pero si David nandun pa rin, nakikinig pa rin. Nakikita niya si Jonathan, tsaka yung lad. Pero umalis na nga yung bata. Verse 41, as soon as the lad had gone, David arose from a place toward the south. Nung wala na yung bata, na assistant ni Jonathan, tumayo na si David. Galing sa place, sa lugar, na papunta sa south. Fell on his face to the ground and bowed down 3 times. So, nagbigay siya ng respeto kay Jonathan at magpapasalamat. Kaya siya ay, he fell on his face to the ground and bowed down 3 times. So, nakaluhod siya, no? Tapos magbabaw siya ng ganon. 3 times. Fell his face on the ground. So, sobrang pagpapasalamat niya. At syempre, to ay emotional. Dahil nga, gusto siyang patayin. So, kung gusto siyang patayin, emotional, magiging magkahiwalay silang magkaibigan. Pati si Michal, may iwan niya. Mababago yung buhay niya. Ibig sabihin nun, maraming mga changes na mangyayari sa kanilang pakikipagkaibigan at hindi na magiging katulad ng dati yung si David, pati ang pakikitungo niya kay King Saul. Lagi na siyang on guard against the King of Israel. And bowed down 3 times. And they kissed one another. Yung kiss na to, it's a cheek to cheek, no? Kinis niya na bilang kapatid na nagpapasalamat. And they wept together. Nag-iyakan sila dahil nga sila ay magkasanggang dikit. Best friend. But David, more so, mas lalong iyak ng iyak si David. Dahil nakita niya kay Jonathan yung kapatid. Dahil nga, halos magkaedad sila ni Jonathan. At iningatan ni Jonathan si David bilang isang kapatid. At binigyan niya ng warning. So, sobra nagpapasalamat si David. At doon nalaman ni David na mahal siya ng kanyang kaibigan, na hindi siya pababayaan. At ginawa ito ni Almighty Father to protect the future King of Israel. Nung time na to, future King of Israel, si David. So, si Almighty Father, design niya to. At nang sa ganun, kaya rin binigyan ni Almighty Father si Jonathan ng heart of with mercy and kindness kay David. Para si David, maibalik niya yung kindness sa family ni Saul. Hindi siya magkaroon ng galit sa puso niya. Hindi siya maiba. Mag-stay pa rin siya ng ugali. Para ba to? Hindi siya magkaroon ng galit or hatred kay kay Saul, kay Jonathan, kay Michal, sa kingdom, sa mga kingdom or sa kingship ni Saul.
Kaya kung makikita nyo, mababasa nyo dito, walang galit sa puso ni David. Wala siyang hatred. Design ni Almighty Father. God is good. At kaya naman ginawa ni Almighty Father, kasi si David, lagi niyang ina-acknowledge si Almighty Father. In every battle na ginagawa niya, pakikipaglaban niya against the Philistines, si Almighty Father, ang nasa isip niya na ipinaglalaban niya yung kingdom ni Almighty Father. At may respeto siya kay King Saul kahit na wicked sa kanya si Saul. Verse 42. Then Jonathan said to David, "Go in peace, since we have both sworn in the name of the Lord, saying, May the Lord be between you and me, and between your descendants and my descendants forever." Ibig sabihin to, hindi mag-aaway yung ating mga descendants. Yung mga anak mo, hindi magiging away yung mga anak ko. Magkakaroon ng peace. Ito ang ibig sabihin ni Jonathan. May the Lord be between you and me, and between your descendants and my descendants forever. Kaya si David, mahal niya si Saul, kahit nga ayaw ko sa kanya ni Saul, dahil nga kay Jonathan. Respetado pa rin ni David si Saul. So he arose and departed, and Jonathan went into the city. So ito, nagumpisang magbago ang buhay ni David. Siba nagbago ang buhay ni David nung napatay niya si Goliath. And then ito, another chapter na naman sa buhay ni David. So tayo, chapter by chapter din yung buhay natin. Chapter by chapter din ang buhay natin. Another, bawat mga challenges, trials, and tribulations, natututo tayo, another chapter na naman yung buhay natin. Pero kahit na anong chapter pa ng buhay natin, kahit na ano pa ang time ng buhay natin, kung nasaan time frame na tayo ng buhay natin, hindi tayo magbabago kay Almighty Father. Faithful pa rin tayo kay Almighty Father. Mamahalin natin siya. Dahil si Almighty Father, kahit anuman ang mangyari, nagdaan man yung mga panahon, never nagbabago si Almighty Father. Yung kanyang pagmamahal sa atin. Kaya tayo, yung pagmamahal natin kay Almighty Father, hindi dapat magbago. Si Almighty Father is faithful to us. Dito sa Malakay, nabasa na natin, di ba? Malakay chapter 6. Malakay chapter 3 verse 6. Ilang chapter lang ba tong Malakay na to? Nalimutan ko na. 4 lang pala yung chapter ng Malakay na to. Nabasa na natin dati. Malilimutin ako. Malakay chapter 3 verse 6. For I am the Lord, I do not change. Therefore you are not consumed, O sons of Jacob. Never magbabago si Almighty Father. Simula pa nung na-create niya ang mundo na to, bago pa man niya i-create ang mundo na to, He's loving, He's gentle, He's kind, merciful, holy, and righteous. And up to now, He still is. And in the future, He still will be faithful, loving, kind, forever righteous God, si Almighty Father. At si Jesus Christ, kagaya ni Almighty Father, hindi magbabago. Si Jesus Christ is faithful to the Almighty Father, and He is also faithful to us. So, we are required to be faithful to our Father and to Jesus Christ. At sa mga salita ng tatay natin, kung ano yung salita ng tatay natin, ganoon din ang salita ni Jesus Christ. Kung ano ang sinabi ni Jesus Christ,
Yun ang salita ni Almighty Father. Kaya nga nakalagay dito sa Bible, di ba? This is my beloved Son. Listen to Him. Hindi magbabago ang tatay natin. Gaya itong friendship ni Jonathan tsaka ni David, hindi nagbabago. Dumating man yung mga trials and tribulations sa friendship, hindi sila nagbabago. Still the same yung respeto nila sa bawat isa. So si Almighty Father, He's still the same. Forever and ever. And Jesus Christ. And the Holy Spirit will be with us also. So yung grand master plan of our Father is to be with them, with our real family. In the kingdom of Jesus Christ, that will never end. Ang gagawin na natin, aantayin natin si Jesus Christ. And while we still have time on earth, we must work all for the glory of our Father. Paano mag-work ulit? Storing up treasures in heaven. Not storing up treasures here on earth. Dahil dito, moth and rust and mga thieves, ninanakaw, nasisira, nabubulok. So, yung mga treasures na i-store natin sa heaven. Ano ba yung paano natin mag-store ng treasures in heaven? Obeying our Father. Knowing our Father, knowing His plans for us. And practicing what Jesus preached. Nang sa ganon, magkaroon tayo ng fruits. At yung mga fruits na yon, ipunin natin yon. Matututo tayo na mag-ipon ng kayamanan in heaven. Dahil mapiplease natin yung tatay natin. Yun ang goal, to please our Father. Mapasaya natin yung tatay natin dahil yun talaga ang mission natin sa buhay. Ang purpose natin, to love our God. And He created us because of love also. He wants to share to us the abundance and the treasure na it will never end. Thank you, and God loves us all so much.